Ang susunod po ay ang pagsasalita ng ating minamahal na chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, si Congressman Zia Adyong. Ah, Maraming salamat po, Ms. Carla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'alahi wa barakatuh. Sa lahat, nais ko lang pong magbigay respeto sa ating host sa araw na ito, itong makasaysayang public consultation. Nais ko lang po acknowledge, of course, ang ina ng City ng Carmona. Dati pong kasamahan po namin sa Kongreso, si Mayor Dalia Loyola. Maraming salamat po, ma'am. Napabilib po kami ni Mayor dahil ina-expect po namin. Actually, it surpassed the expectation of the members of the committee. Yung participation po, hindi lang po ng mga empleyado sa ating gobyerno, pati na rin po yung gano'ng kalakas yung partisipasyon at engagement ng mga non-government organization at civil society. Kaya kung maaari, palakpakan po natin uli si Mayor Dalia Loyola. Gusto ko rin pong i-acknowledge at magpasalamat sa pag-welcome po sa amin, kasabay po nung pag-welcome sa atin ng host, si Mayor, ang kanyang Vice Mayor, si Cesar Ines Jr. at ng miyembro po ng konseho ng City of Carmona at nandito po silang lahat. Maraming salamat po. Sa ating ABC President, si Emil Reyes, at kasama po yung 14, kung di ho ako nagkakamali, 14 barangay captains nandito po. Maraming salamat din po sa inyo. Of course, nandito rin po kanina o nandito sa atin ngayon ang PD ng lalawigan ng Cavite. Dito rin po si PD Red. Kakaiba po yung apelido ni PD Red, no? Red talaga, no? Marami pong salamat at sa mga sangay po ng ating kapulisan na nagbibigay seguridad at protection po, lalong-lalo na sa inyo pong mga participants para maka-hold po tayo ng isang isang discussion kung saan ay safe po tayong lahat. Maraming salamat po. Nais ko lang pong bago po akong basahin ang aking mensahe, ay paabot sa inyo ang aming mensahe, nais ko lang pong ipakilala ang aking mga kasamahan po dito. Nandirito, karamihan po sa kanila ay mga author din po ng batas na ito. For the information of everybody, 24 na po yung version ng anti-political dynasty na nai-refer po sa ating komite. So nandito rin po isa po sa mga may akda ng panukalang batas na ito, si Congressman Antonio Tino ng Party List Act Teachers. Andito po siya. Kasama din po natin dito si Congresswoman Rachel Margaret Del Mar. Galing po siya sa Cebu, 1st District ng Cebu City. Dito din po ang kinatawan ng Gabriela Party List, si Congresswoman Sarah Jane Ilago. At of course, kailangan ko bang ipakilala sa inyo ang ating host at nagpapasalamat po kami dahil siya po talaga yung nag-assist sa amin na maging mag-materialize itong pagpupulong na ito ngayong araw dito po sa Carmona. Ang pinakamamahal niyo po na congressman, si Congressman Roy Loyola. Boss, mukhang nasa likod siya, no? So maraming on behalf of the Speaker of the House of Representatives and the entire membership of the Committee on Electoral Reform, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lokal na gobyerno ng Carmona sa pag-welcome po sa amin at sa pagbibigay po assistance sa committee ito para mailunsad itong first public consultation nitong anti-political dynasty. Mga pinamahal po namin kababayan dito sa siyudad ng Carmona, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong pagdalo dito sa okasyon na ito para sa kauna-unahan at makasaysayang public hearing
ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang mga political dynasty. Ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang pangunahing komite ng Kamara na may responsibilidad sa lahat ng usaping tungkol sa pagprotekta at pagsulong ng karapatang bumoto at pagdaos ng mga eleksyon, plebisito, inisyatibo, mga recall at referenda. Dinala po namin ang pagdinig na ito sa labas ng Kongreso dahil malinaw ang sinasabi ng ating saligang batas. And I quote, "Sovereignty resides in the people." Ang soberanya ay nagmumula sa taong bayan. Ngayong araw, hindi lang kami narito para magsalita, kundi para makinig. Ito ay pagdinig mismo sa boses ng mamamayan sa isang usaping tumatama sa pinakaugat ng ating demokrasya. Bago po tayo dumating sa yugtong ito, nagsagawa na ang Committee on Suffrage and Electoral Reforms ng 2 committee hearings tungkol po dito sa panukalang batas na ito. Dito sa mga pagdinig, masinsinan naming tinalakay ang mga legal at konstitusyonal na batayan ng panukala, pati na ang mga praktikal at procedural na usapin sa pagbabalangkas ng batas na ito. Nakinig kami sa mga eksperto sa batas, mga scholar, mga legal advocates, at sa COMELEC, at sinuri namin at iba't ibang panukala ayon sa pamantayan ng konstitusyon at sa realidad ng pagpapatupad nito. Kinikilala at lubos na pinapahalagaan ng Kamara ang aktibong partisipasyon ng taong bayan sa pagbalangkas ng batas na ito. Hindi magiging makabuluhan anumang reforma kung hindi ito nakaugat sa tunay na karanasan at tinig ng mamamayan. Ang batas na ating mabubuo ay magiging bunga ng sama-samang pagnililay at pakikilahok ng sambayanan. Nandito kami ngayon upang marinig ng direkta ang tinig ng taong bayan. Nais naming malaman kung ano ang inaasahan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang ating mga kababayan dito sa Luzon, dito sa Cavite, dito sa Carmona, na sa pagbabawal ng mga political dynasty sa bansa na ngayon ay usapin ng buong sambayanang Pilipino. Maaaring marami kayong katanungan. Anong uri ng sistemang pampolitika ang nais ninyong maranasan? Ano ang mga proteksyong nais ninyong ipaloob sa anti-political dynasty bill? Saan natin iguguhit ang linya sa pagitan ng pagpili sa pagpikil sa labis ng konsentrasyon ng kapangyarihan at ng karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga pinuno. May mga mahalagang aspeto na magiging definasyon ng political dynasty na kailangan ng inyong gabay at mga suwestyon. Una, pagdating po sa uri ng relasyon na ipinagbabawal. Dapat ba ay hanggang relasyon lang sa dugo, gaya ng magulang at anak, magkakapatid, lolo o apo? O dapat ding bang isama ang relasyon sa pamamagitan ng kasal, tulad ng biyenan, manugang, at iba pang ugnayang nabubuo dahil sa pag-aasawa? O mas makakabuti bang pareho silang saklaw? Pangalawa, gaano kalawak ang dapat na saklaw ng relasyon? Hanggang second degree lang ba? O karaniwang tumutukoy sa magulang, anak, at magkakapatid? O aabot hanggang fourth degree na kasama ang mga pinsan? Saan natin iguguhit ang hangganan? Pangatlo, aling mga posisyon ba ang dapat maapektuhan ng batas? Dapat ba ay sa lokal na pamahalaan lamang? Sa pambansang posisyon lamang? O pareho?
upang maging pantay ang pamantayan sa buong sistema ng pamahalaan. At panghuli, dapat ba itong tumukoy lamang sa sabay na panunungkulan o ng magkakamag-anak o pati sa sunod-sunod na paghawak ng parehong pamilya sa posisyon o kung pareho itong saklaw ng batas? Ang mga tanong na ito ay hindi lamang para sa mga abogado o eksperto. Ito ay mga tanong na direktang nakaapekto sa pagpili ng mamamayan at sa anyo ng demokrasya ng ating pinapangalagaan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagdinig na ito bilang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan. May karapatan ang taong bayan na marinig bago magtakda ang Kongreso ng mga hangganan ng isang batas na huhubog sa politika ng bansa sa mga susunod na henerasyon. Ang inyong mga karanasan at mga pangarap ay mahalagang bahagi ng prosesong ito. Dito nagkakaroon ng buhay at saysay ang utos ng konstitusyon sa aming tinutupad. Makakaasa po kayo ang inyong mga pananaw ay magiging gabay sa aming patuloy na pagsisikap na makabuo ng isang anti-political dynasty law na makatarungan, balanse at tapat sa ating saligang batas. Ito ang inyong pagkakataon na magsalita at tungkulin po namin ang inyong mga kinatawan na makinig po sa inyong suwestyon. Maraming salamat po sa pagdalo at magandang araw, maga po sa ating lahat. Bago po natin, with the permission of Mayor Loyola, bago po natin i-recognize ang una pong magsasalita o magbibigay ng kanyang suggestion or inputs tungkol po dito sa anti-political dynasty, magbibigay din po ako ng ilang minutong message para magbigay din po ng kanilang mga mensahe ang akda, mga may akda ng batas na ito. Umpisahan po natin, ladies first, Tonji, no? Okay, sige. So okay na, hindi muna natin yung ladies. Okay, so unahin po natin i-recognize ang ating kasamahan na siya po ang kinatawan ng ACT Teachers Party List, si Congressman Antonio Tinio. Maraming salamat, Chairman Zia. Sa butihing mayor po, thank you. Mayor Loyola, of course kay Congressman Loyola na nandito kanina. Salamat po sa napaka-init na pag-welcome dito sa napakalamig na auditorium ninyo. Okay. Pagbati po sa mga teachers, nakita ko dyan, no? Meron dito, tsaka dyan, nakita natin. Mamaya, pagkatapos po, baka makadaan kami sa school nyo. Anyway, pinaliwanag po ng mahusay ni Chairman Zia Alonto ang dahilan kung ba't narito tayo ngayon. No? Tinatalakay po yung matagal ng atas sa konstitusyon. No, nasabi doon sa 1987 Constitution, 1987 pa po, na dapat ipagbawal ang mga political dynasty. At inatasan ng Kongreso na magpasa ng batas tungkol dito. Pero ang nangyari, 1987, yun ang atas ng konstitusyon, hindi ginawa ng Kongreso. Di ba? Dahil sabi nila, paano gagawin ng Kongreso yan? Puro mga dynasty ang nandyan. Di ba? So, kaya nandito tayo ngayon. 2026 na po. Pero, ngayon po, may seryosong tulak. Unang-una na, si Speaker D mismo na magpasa ng batas. Gawin na yung sinabi ng konstitusyon. At magpasa ng batas na nagbabawal sa political dynasties, no? Alam naman natin, ayon sa mga pag-aaral, 80%
80% daw po ng mga politiko sa buong bansa mula sa pinakamataas hanggang sa Kongreso, Senado, local government, hanggang baba, 80% daw ay galing sa mga political dynasty. Ibig sabihin, magkakamag-anak yung mga nakaupo, no? Kaya tayo po, ngayon, ano ang problema sa mga magkakamag-anak? Hindi po natin nilalahat. Alam po natin ang mayor natin ng Carmona at si Congressman Loyola ay tiniyak po, no, sa kanilang pangunguna ay talagang napaunlad ang siyudad ng Carmona at ang distrito ng Carsigma. Hindi po tayo nanlalahat, pero hindi rin naman natin matatanggi, no, na sa kabuuan. Bakit po ba naghihirap? Bakit po ganito ang bayan natin? Ngayon, alam natin yung issue ng flood control, no? Bakit ba ganyan? Napakatindi ng corruption. Alam natin, isang malaking dahilan yung dynasty. Kapag magkakamag-anak po ang nandyan, whether sa Malacanang, magkamag-anak ang presidente, may mga senador, meron dito sa LGU, yung mga senador, puro magkakapatid, no? Sa local government, puro magkakamag-anak, nawawala na po yung check and balance. No, yung pagbabantay, di ba? Kamag-anak mo no? So, pero sabi ko nga, hindi tayo nanlalahat, ano? Pero sa kabuuan po ay gusto natin, kaya po tayo nagpanukala na dapat ipagbawal, no? Bawal yung sabay-sabay, iba-ibang level, national, LGU, Kongreso, party list, lahat magkakamag-anak, so kailangan ipagbawal po sabay-sabay, tsaka yung magkakasunod. Kasi alam naman natin, pag nakaupo na, mahirap nang may bentahe talaga yon, di ba? No. Tapos pag papasok ka pa na, ipapasok mo pa yung corruption, yun pa ang lalong nagagamit para patuloy na makapaghari sa isang lugar. So kaya po, meron tayong panukala na ipagbawal nga yung sabay-sabay at saka magkakasunod, no, na pag-upo sa pwesto, pagtakbo at pag-upo sa pwesto ng isang pamilya. Ngayon, ang usapin po, katulad ng piniliwanag ni Chairman, ay marami pong panukala sa Kongreso. Ang isa dyan, hanggang saan po ba ang ipagbabawal? Sa aming panukala, bawal ang sabay-sabay at magkakasunod hanggang sa 4th degree. Ibig sabihin, hanggang sa mga pinsan. So, magulang, anak, hanggang lolo, apo, pati tiyuhin, tiyahin, at pinsan. Ganun po yung version namin. No? Pero may mga iba, sabi nila, hanggang immediate family. Ibig sabihin, hanggang lolo, anak, apo, kapatid. So, yan po ang nakahain ngayon na panukala sa Kongreso at gusto talaga nating marinig mula sa inyo, mula sa mamamayan, mula sa iba't ibang sektor, dito sa Carsigma, anong pagtingin nyo? No? At bukas po tayo na makinig sa lahat ng mga panig. Kaya muli, maraming salamat po, Mayor, at kay Congressman Loyola, at talagang gusto po namin marinig. Huwag po tayong wag na po tayong mahiya, no? Dahil ito na ang pagkakataon para marinig ang inyong totoong saloobin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kong Tonji. So, susunod po na magsasalita, magbibigay ng kanyang mensahe, isa rin pong may akda, itong panukalang batas, si Representative Sara Ilago ng Gabriela Party List. Ma'am.
Magandang araw sa lahat. Pwede ba sabay-sabay niyo sabihin, magandang araw! Mas malakas! Magandang araw talaga to dahil ito ang pinakauna sa mga pampublikong konsultasyon at pagdinig natin sa napakahalagang panukala na ipagbabawal ang political dynasty. Malinaw na sinabi sa ating saligang batas, dapat may pantay na access sa pagkakataon sa serbisyong pampubliko ang lahat. Walang sinisino, dapat lahat. At ipinagbabawal ang mga political dynasties depende sa kung paano ito bibigyan ng kahulugan ng Kongreso. Ngunit halos 4 na dekada na ang nakalipas. 39 years na walang malinaw na pakahulugan at pamantayan dito. Kaya nga naman, napakahalaga ng espasyo na ito na marinig din namin ang inyong boses. Nagmula na mismo ito sa inyo dahil ang paggawa naman ng mga panukalang ito, lalong-lalo na sa ating mga party list, ay nagmula mismo sa boses ng iba't ibang sektor. Kaya ngayong araw, higit sa batas, mahalaga na pag-uusapan natin ang panukalang batas na ilalahad sa harapan ninyo ngayong araw, pero nais din namin marinig mismo ang inyong boses. Dahil tungkol ito sa boses ng nangangarap na magsilbi sa ating pamahalaan, sa antas man ng pambansa at lokal. Kaya nakakagalak, nakakatuwa na napakarami ditong mga kabataan, mga estudyante, mga kababaihan, at ang ating mga lingkod bayan na naghahangad, di ba, ng mas malakas na boses. Boses na kahit walang koneksyon, na kahit walang yaman, na kahit walang nauna ng mga network, di ba, ay may pantay na access at kakayahan na hindi lang makatakbo, kundi manalo din sa pwesto sa ating pamahalaan. Bukod dyan, napakahalaga sa atin na marinig halimbawa yung boses ng ordinaryong mga kababaihan ng ating mga kananayan, yung boses ng mga ordinaryong mga manggagawa, mga magsasaka, mga ordinaryong mga estudyante. Dahil lahat ng yan, mahalaga sa kung paano ba natin pinupondohan yung mga serbisyo tulad ng pagpupondo sa mga barangay VAUDES o pagpupondo sa ating mga ospital, di ba? Mas malakas kung tayo mismo yung may boses sa iba't ibang posisyon sa ating pamahalaan. Kaya, ang aming pong bill, yung House Bill number 4784, hinahangad yung pinakamataas na standard na hanggang 4th degree ng consanguinity at affinity, na bawal po ang sabay-sabay at sunod-sunod. Bagamat, ang espasyo nga na ito, katulad ng nasabi ko kanina, bukas kaming makinig, bukas din kaming matuto mula sa mga karanasan ninyo para mapagtagumpayan natin ang isang batas na tunay nakakatawan sa hiling at panawagan ng mamamayang Pilipino. Muli, maraming salamat at binabati ko kayong lahat bilang kabahagi sa unang public consultation natin sa Anti-Political Dynasty Bill. Maraming salamat. Maraming salamat, Kong Sara. Ngayon, pakinggan naman po natin yung mensahe ng aking kapwa Bisaya, Bisaya from Cebu, 1st District, Congresswoman Rachel Margaret Del Mar. Thank you, Chair Zia. Good morning, Mayor, and Mayor Dalia Loyola and her husband, Congressman Roy Loyola, and all the officials that are here this morning. Good morning as well to all our colleagues in government, our partners in civil society, local leaders, members of the academe, our youth representatives, and our fellow citizens. Thank you for being here today. This public consultation is more than just a legislative activity. It is part of fulfilling a constitutional promise that has remained unimplemented for nearly 4 decades. The 1987 Philippine Constitution, under Article 2, Section 26, mandates the state to guarantee actual access to opportunities for public service and to provide political dynasties
and to prohibit political dynasties as may be defined by law. For many years, that provision has remained aspirational. Today, we are taking concrete steps to give it meaning. The reality is that political dynasties are deeply embodied in our political landscapes. Numerous studies and public discussions have linked the concentration of political power to reduced electoral competition, weakened accountability, and unequal development across regions. When leadership opportunities dictate within a limited circle, participation narrows and the democratic institution becomes vulnerable. The proposed measure is anchored on a simple but powerful principle. Public office is public trust. It must remain open to every Filipino who is qualified and willing to serve. Leadership should be determined by merit, competence, and the confidence of the people, not only by lineage or inherited political advantage. Let me be clear, this initiative is not directed against any specific family or individual. It is not about personalities. It is about strengthening institutions. It is about leveling the playing field. It is about ensuring that our democratic system remains vibrant, competitive, and inclusive. We also recognize that this is a complex and sensitive issue. There are differing views on political dynasties about how they are defined and how they are regulated. That is precisely why we have today's consultation. That's why it is very important. We are here to listen to local officials, policy experts, and society advocates, members of the youth sector, and our constituents. That's why we invited all of you today. Your insights will help us craft a measure that is principled and constitutionally sound and responsive to the realities here on the ground. Ultimately, the effort calls for collective political will. It requires us to look beyond individual interests and focus on strengthening our democratic foundations for the future generations. The goal is not merely to pass legislation. The goal is to promote equal opportunity, make sure there's accountability, and ensure that the governance may work for every Filipino. I look forward to a very productive and constructive discussion here this morning in your beautiful aircon gym, something we don't have yet in Cebu City. Together, let's take a meaningful step toward a more inclusive, participatory, and accumulate political system. Maraming salamat po, daghang salamat, ug maayong buntag sa tanan. Thank you very much, Congresswoman Delmar. I agree, no? Yeah. There should be more air-conditioned gymnasiums across the country, no? So this is something that my first time ko ma-experience, no? So congratulations, Mayor.